Magandang araw po. Ito po si Maluti Kia ng Maltic. Ang ating pag-uusapan ngayon tungkol na naman sa ayuda. Bakit ba parati natin napapag-usapan yung ayuda? Dapat bang ipagpatuloy ang pagbibigay ng ayuda? Ano po ang lumalabas sa mga pag-aaral? No? Lumalabas po ang ayuda is immediate relief. Hindi ho yan mababago ang buhay nyo, pero dun sa panandali ang makikita natin, meron kayong pera sa bulsa nyo. Mag-iiba ba ang inyong buhay? Sasagutin ko na po kayo dyan. Hindi po. Bakit po? Ano po pang ayuda? Iba po ang ayuda sa pagkakaroon ng trabaho, sa pagkakaroon ng puhunan para magkaroon ng negosyo. Ang ayuda po panandalian, politiko ang nagbibigay. Makikita natin sa datos ng pahayag, yung ating quarterly survey sa Publicus Asia Inc., lumalabas po 23% ng second quarter ang nakatanggap ng ayuda. Tumaas po ito sa 32% ng third quarter. Pero kung titingnan po natin, pataas ng pataas ang pagbibigay ng ayuda, pero hindi naman po umaangat sa 32% ang nakakatanggap. Ibig pong sabihin nito, mas marami pa rin ang hindi nagkakaroon o nakakatanggap ng ayuda. Pag tinanong natin, nag-iba ba ang buhay mo? Nag-improve ba ang pamumuhay mo? Ang lumalabas po, 38% ang nagsasabi na, oo, nag-improve ang aking pamumuhay at ito po naman ay mababa sa 43% ng second quarter. Pag tiningnan po natin yung quality of life, no, may 54% ang nagsasabing hindi nag-improve ang aking pamumuhay. So kung titingnan po natin ang ayuda na nanggagaling sa NCR, yung ayudang binibigay sa NCR, hindi po nakikita ang improvement ng kanilang buhay. Kaya wag po nating sasabihin, pag nakatanggap tayo ng ayuda, ay, aayos ang buhay natin. Hindi po. Yan po ay panandalian lamang na relief. Ano-ano ang mga klaseng ayuda? Napakadami na ho. Kaya nga ang tawag natin sa bansa natin, tayo ba'y ayuda nation? Bakit po? Abay parang lahat na lang bigay ng ayuda at nawawala na po yung sipag, yung pagpupunyagi para maiahon ang ating pamilya. Kung titingnan po natin, meron po ang tupad, merong 4Ps. Yung 4Ps, dati na po yun. Na-institutionalize na nga yun. May Republic Act na ho. At kagandahan ng 4Ps, may nag-graduate na. Again, ang 4Ps po, sinasabi, dapat ang bata, ang anak ninyo, ay makapag-aral at mabakunahan. Yun yung health and education. Pero yung iba pong ayuda, tulad ng tupad, AIX, tsaka AKAP, yan po ay supposedly solusyon para sa kahirapan. Pero hindi po siya solusyon na long term. Solusyon po siya ng panandalian. No? Babalik-balik tayo doon. Panandalian lang ho yan. So wag ho kayong malulon na kung may ayuda, okay na ako, hindi na ako magtatrabaho. Kung may ayuda, okay na pamilya ko, hindi na kailangang tumulong para sa pamumuhay. Maling-mali po yan. Kung titingnan po natin ulit, no? Ano ba ang concern or solusyon na sinasabi nila sa kahirapan? Number one po dyan, ang sabi sa survey, ay kailangang magkaroon ng trabaho at livelihood. 62%. Yan po ang sinasabi. Kaya kung lahat, biro nyo yung ang laking pondong ginagamit sa ayuda, kung ilinalagay lamang po natin yan sa jobs and livelihood, siguro matutulungan natin na maging sustainable ang mga pagharap natin sa kahirapan. Ang iba po ang sabi, kailangan may free healthcare. Bakit po? Kung hindi malusog, paano ka makakapagtrabaho? Kaya di ba, meron tayong sinasabi parati, bawal ang magkasakit. 53% ang nagsasabi, kailangan bigyan ng healthcare ang taong bayan. Secondary solutions, abay lumalabas po dyan ang laban sa graft and corruption, no? By ending political dynasties. 44% po ang nagsasabi niyan. And increasing local food supply and supporting farmers at 32%. Pang-apat po ay ang education at 30% at ang infrastructure development 28%. Alam po nyo yung infrastructure development, tampakahalaga niyan. Kasi yan ho ang multiplier eh. Kung wala hong proyekto ang gobyerno, abay, paano ho lalaki
ang ekonomiya, paano ho magkakaroon ng trabaho ang mga kailangan ng trabaho? Bakit po titingnan natin uli, no? Kung ang ating budget ay trillion pesos, ang naka-allocate po sa ayuda ay umaabot na 253 billion for cash assistance. Tumaas po yan ng 251 billion in 2023. Ngayon pong 2024, umawa kayo sa mga silya nyo, no? Ang total po ay 318 billion. Aba, nagkaroon pa ho nga ng isang pagbibigay dyan na isang araw lamang. Isang araw, ibinigay ang ayuda na AKAP na 3 billion. Abay, hirap na hirap po si Juan de la Cruz, pero ang mga politiko kayang ipamudmod ang AKAP ng isang araw lamang. 3 billion in cash assistance to 1 million beneficiaries. Ang isang beneficiary nakatanggap ng 3,000. Ang tanong ko ho, saan ho nyo pwedeng gastusin ang 3,000? Yun ho ba ay aabot sa susunod na buwan para sa pamilya nyo? Tingnan nyo po pag-aralan nating maigi ang ayuda. Kasi yung ayuda nanggagaling sa taxpayers, karamihan yan middle income. So lumiliit ang middle income, lumalaki ang mahihirap. Ang ginagawa lamang ng gobyerno ay bigay ng ayuda. Marami pong examples yan sa Amerika, sa Greece, sa Egypt, kung paano magiging sustainable ang pamimigay ng ayuda. Pero dito po sa atin sa Pilipinas, titingnan po natin yung kalidad ng buhay, quality of life. Nag-iba ho ba? Dahil nakatanggap kayo ng 3,000, ng 5,000, ng 10,000, one spot. Yun nga yung sinasabi nila. One day billionaire, one day millionaire. Tumama ka ng ilang libo, masaya ka na. Sana po, mas tingnan natin kung paano tayo pwedeng magkaroon ng sustainable growth sa ating pamumuhay, which would need to go into jobs and livelihood promotion. Yun po ang kailangan ni Juan de la Cruz, hindi po ayuda. Muli, ito po si Maluti Kian ng Maltik. Like, follow, and share.